Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sa ating lesson 4 ng ating FEC 102, itatalakay naman natin ang ukol sa Salatul Jumu'ah o ang Salah sa Jumu'ah o araw ng Biyernes. Sinasabi dito, Syara Allah subhanahu lil muslimin ijtima'at mutaaddida min ajli tawtid awasir al-alifa awasir al-ulfa والمحبة بينهم اجتماعات حي في الصلوات الخمس واجتماعات بلد في الجمعة والعيدين واجتماعات أقطار في الحج بمكة فهذه اجتماعات المسلمين صغرى ومتوسطة وكبرى. Na sinasabi na isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga Muslim ang iba't ibang mga pagtitipon upang mabuo sa kanila ang pagmamahalan at pagiging malapit sa isa't isa. Ang mga maliliit na pagtitipon sa kanilang mga pamayanan tulad ng 5 sala sa araw-araw at ang mga pagtitipon sa kanilang mga bayan o lungsod tulad ng sala ng Jumu'ah at ang sala para sa 2 Eid, ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha, at ang pagtitipon na pangkalahatan para sa Hajj, at ito nga ang mga pagtitipon ng mga Muslim na maliit na katamtaman at ang pinakamalaki. Ukol sa kahigitan ng araw ng Jumu'ah, nababanggit sa mga hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu Yawmul Jumu'ah, na ang pinakamabuting araw na sumikat dito, ang araw ay ang araw ng Jumu'ah. Fihi khulika Adam, sa araw na ito ay nilikha si Adan. Wa fihi udkhila al-jannah, at sa araw na ito siya ay ipinasok sa paraiso. Wa fihi ukhrija minha, at sa araw na ito ay pinalabas siya mula sa paraiso. Wala taqumu sa'atu illa fi yawmil Jumu'ah, at hindi darating ang araw ng paghukom liban na lamang na ito ay araw ng Biyernes, at ito ay hadith na iniulat ni Imam Muslim. Ukol sa hatol sa Salatul Jumu'ah, sinasabi Salatul Jumu'ah rak'atan, na ang sala ng Al-Jumu'ah ay binubuo ng 2 raka'ah. Watajib ala kulli Muslim ذكر بالغ عاقل حر مقيم ببناء يشمله اسم واحد. Ang mga tao na obligado na dumalo para sa Salatul Jumu'ah ay ang mga lalaki na nasa tamang edad o hustong edad, na siya ay nasa edad na ng pagdadalaga o pagbibinata o mas matanda pa rito. Siya ay nasa matinong pag-iisip, siya ay malaya na nangangahulugan na siya ay hindi alipin, at mangangahulugan na hindi siya maaaring dumalo ng Salatul Jumu'ah kung siya man ay alipin nang walang pahintulot ng kanyang nagmamayari sa kanya. At mukim, siya ay residente ng lugar na yun at hindi siya naglalakbay. At lahat nga ito ay tumutukoy sa kung ano ang nararapat na katangian ng tao na obligado para sa kanya na dumalo sa Salatul Jumu'ah. Wala tajibul Jumu'ah alal mar'a, at hindi obligado ang Salatul Jumu'ah, na hindi obligado ang pagdalo sa Salatul Jumu'ah ng mar'a o ng babae, wal marid ang may sakit, was sabi o batang hindi pa dumarating sa hustong edad, wal musafir ang tao na naglalakbay, wal mamluk o alipin, wa man hadaraha minhum ajza'athu, wal musafir in kana nazilan wa sami'an nida lazamathu al-Jumu'ah. At sino man sa mga ito na hindi obligado para sa kanila ang dumalo sa Salatul Jumu'ah, subalit sila ay dumalo, ay mabibigyan pa rin sila ng gantimpala dito. At ang manlalakbay naman kapag siya ay pabalik na ng kanyang lugar o kaya ay narinig niya
ang adan, ay kailangan siyang dumalo sa Salatul Jumu'ah sa lugar na iyon na kung siya ay nakatigil sa kanyang paglalakbay. At ito nga ang mga tao na ayon sa pagkakahati nila sa pagiging obligado ng Salatul Jumu'ah sa kanila o hindi. Ukol naman sa oras ng Salatul Jumu'ah kung kailan ito isasagawa. Waktu Salatul Jumu'ah. Waktu Salatul Jumu'ah al-afdal ba'da zawal al-shams ila akhir waqti Salatul Dhuhr wa tajuzu qabla az-zawal. Na ang oras ng Salatul Jumu'ah na pinakamainam ay matapos ang pagiging tapat o tanghaling tapat ng araw sa langit hanggang sa huling oras ng sala ng duhur. Subalit pinahintulutan din ito na simulan bago pa magsimula ang tanghaling tapat. Sumunod, al-ula ay yakuna bayna nida al-awwal lil-jumu'ah wa nida al-thani fasil zamani yatamakkan fihi al-muslim khasat al-ba'id bin-naim wal-ghafil min al-istidad li salati wal-akhdi bi'adabiha wa sunaniha wa sa'i ilayha. Na nararapat din na sa pagitan ng dalawang adan para sa Salatul Jumu'ah, dahil sa Salatul Jumu'ah ay nagkakaroon ng dalawang adan, isang adan ng pagpapabatid sa mga tao ng paghahanda at adan ng pagsisimula mismo ng khutbah para sa Salatul Jumu'ah nga ay meron itong pagitan na oras. At tinutukoy nga dito na ang oras na ito ay para sa sino man na makapaghanda para sa pagdalo sa Salatul Jumu'ah, para sa mga naroon sa mga malalayo, sa mga natutulog o kaya ay mga nakalimot bilang paghahanda nila sa sala at pagsasagawa nila ng iba pa mga gawain na iminumungkahi para sa sala ng Jumu'ah at iba pang mga gawain tulad ng paglalakad patungo sa masjid para sa salat al-Jumu'ah. Sumunod, yajib ada salat al-Jumu'ah fi waqtiha. Nararapat lamang na ang Salatul Jumu'ah ay gawin sa tamang oras nito. Nangangahulugan na hindi natin ito maaaring gawin ng mas maaga o mas huli pa o iaantala natin ito kaysa sa tamang oras nito. ويحضرها جماعة لا يقلون عن 2 أو 3 من أهل البلد. Na ito ay dadaluhan ng jamaa o grupo ng mga tao na hindi bababa ang kanilang bilang sa 2 o 3 na mga residente ng lugar na iyon. Wa ay yataqaddamaha khutbatan fihima hamdan lillah na sinasabi dito wa an yataqaddamaha khutbatani na ang Salatul Jumu'ah ay uunahan o gagawin bago ito ang 2 khutbah na tinutukoy nga dito na unang khutbah at ang pangalawang khutbah na nasa pagitan nila ay ang pag-upo ng khatib o nang nagbibigay ng khutbah o ng sermon, fihima hamdullahi ta'ala, at sa 2 khutbah na ito ay magkakaroon ng pagpapapuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhikruhu, ang pagbabanggit kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa syukruhu, ang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, wal hathu ala ta'atihi, at ang pagpapayo sa pagsunod sa kanya, wa ta'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pagpapayo din sa pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal wasiya bitaqwa, ang pagpapayo sa pagkakaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin, Salatul Jumu'ah takfi an Salatul Dhuhr. Ang Salatul Jumu'ah ay nagiging kapalit at sapat na bilang kapalit ng Salatul Dhuhr, na nangangahulugan na kapag ang tao ay nakapagsagawa na ng Salatul Jumu'ah ay hindi na niya kailangan pang magsagawa ng Salatul Dhuhr.
fala yajuz liman sallaha an yusalli ba'daha dhuhran. At hindi pinahintulutan para sa sino man na nakapagsala na ng salatul Jumu'ah ng 2 raka'a ang magsala pa ng salatul Dhuhr matapos ito. Kaya mali ang mga nakagawian ng ilan sa mga kapatid natin sa Mindanao na nangangatwiran na kailangang magkaroon ng salatul Dhuhr matapos ang salatul Jumu'ah dahil ang ginagawa nilang ito ay walang batayan mula sa sunnah. Watajib al-muhafadha ala salatul Jumu'ah. At nangangailangan na tayong mga Muslim ay mag-iingat sa pagsasagawa natin ng salatul Jumu'ah na palagi natin itong dadalahan natin ito nang isinasagawa natin ang lahat ng mga mabubuting kaasalan sa pagdalo dito. Waman taraka talat Jumu'ah mutahawinan biha taba Allahu ala qalbihi. At sino man ang tumalikod sa 3 Jumu'ah ng sunod-sunod nang mayroong pagsasawalang bahala dito, ay ito, ang tao na ito na tumatalikod sa salatul Jumu'ah sa ganitong paraan ng sunod-sunod ay tatakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso ayon sa nababanggit sa mga hadith. Sumunod na usapin ukol sa salatul Jumu'ah, fadlul igtisal wa takbir lil Jumu'ah, ang kahigitan ng paliligo at ang tabkir o pagdating ng maaga para sa salatul Jumu'ah. Ang unang hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man igtasala yawm al-Jumu'ah ghusl al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyah faka'annama qarraba baqarah ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ويستمعون الذكر متفق عليه. Nasa hadith na iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang maligo para sa araw ng Jumu'ah na katulad ng gusul ng janaba na nangangahulugan na maging junub man ng tao o hindi sa araw na yun, ang araw ng Jumu'ah, para sa pagdalo niya ng salatul Jumu'ah ay dapat siyang maggusul na katulad ng gusul na ginagawa ng tao na nasa kalagayan ng janaba, nangangahulugan na maliligo siya ng kumpletong paliligo. At matapos nito ay tumungo siya sa masjid, at siya ay dumating sa mga unang oras nito, dumating siya na maaga, ay katulad siya na nag-alay ng kamelyo. Ang sino namang darating sa masjid sa mga susunod na oras ay tulad na nag-alay ng baka. At sino man ang dumating sa mga susunod naman na oras ay katulad na nag-alay ng tupa, at sino man ang dumating sa susunod na oras ay katulad na nag-alay ng manok, at ang sino man ang darating sa susunod na oras ay katulad na nag-alay ng itlog. Na nangangahulugan na nakikita natin dito sa hadith na ito na habang palapit ang pagsisimula ng oras ng pagsisimula ng khutbah ay paunti ng paunti ang gantimpala na natatanggap ng Muslim na papasok sa masjid. Kaya binibigyan ng iba yung pagpapahalaga sa hadith na ito ang pagdating natin ng maaga para sa salatul Jumu'ah at ang pakikinig sa khutbah, dahil kapag nagsimula na ang khutbah ayon sa hadith faida kharajal imam hadratil malaika, at kapag nagsimula na ang pagbibigay ng khutbah ng imam ay aalis na ang mga anghel na nagtatala ng mga gantimpala ng mga Muslim ayon sa kung gaano sila kaaga na dumating sa masjid, at sila nga ay aalis upang makinig sa khutbah. At ito ay hadith na iniulat nila Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Isa pa sa mga kahigitan ng
paliligo at pagdating ng maaga sa Salatul Jumu'ah. An Ausib ni Aus Athaqafi radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghassala yawmul jumu'ah wagtasala thumma bakkara wabtakara wa masya lam yarkab wadana min al-imam fastama'a wa lam yalgu kana lahu bikulli khutwa amal sanatin ajr siyamiha wa qiyamiha. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Na iniulat ni Aus bin Aus al-Thaqafi radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na narinig niya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang maligo para sa araw ng Jumu'ah at naglakad ng maaga o tumungo ng maaga sa masjid para dumalo ng khutbah at salatul Jumu'ah, at siya ay naglakad nga at hindi sumakay ng anumang sasakyan, at siya ay nakaabot sa khutbah, siya ay nakinig at hindi siya gumawa ng anumang bagay na nakakagulo sa kanyang pakikinig sa imam, sa kanyang khutbah, tulad ng paglalaro o pagiging malikot sa kanyang kinaupuan, siya ay magkakaroon ng gantimpala sa bawat hakbang niya patungo dito ng 1 taong gantimpala, na tulad ng natanggap niyang gantimpala sa kanyang mga pag-aayuno at pagsasala sa loob ng 1 taon. At ito ay hadith na iniulat ni Abu Dawud at Ibn Majah. At ito ang pagtalakay natin sa ilan sa mga kahigitan ng Salatul Jumu'ah at ang mga pamantayan dito, at ipagpapatuloy natin ang pagtalakay dito, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.